Kamusta mga ka-Clover? Si Maya, isang batang masigla at mahilig sa mga hayop, ay may bagong alaga. Isang maliit na pusang kuting na kulay itim at puti na pinanganalan niyang Itim. Palagi silang magkasama, naglalaro sa bakura ng kanilang tahanan. Isang hapon, habang abala si Maya sa paggawa ng kanyang takdang aralin, bigla na lang siyang nakaramdam ng matinding hapdi sa kanyang kamay. Napasigaw siya sa sakit. Nang tignan niya ang kanyang kamay, nakita niya ang maliliit na gasgas at isang maliit na sugat na dulot ng pagkalmot at pagkagat ni Itim. Nagulat si Maya dahil hindi naman niya inaasahan na gagawin iyon ng kanyang alaga. Agad siyang tumakbo sa kanyang lola upang humingi ng tulong. Pinunasan ng kanyang lola ang sugat gamit ang malinis na tela at nilagyan ng kaunting gamot. Habang ginagamot ang sugat ni Maya, mahinahong ipinaliwanag ng kanyang lola ang nangyari. Alam mo ba, sabi ng lola kay Maya, minsan kahit ang mga hayop na akala natin ay palakaibigan ay may mga panahon na nagiging agresibo. Maaaring dahil sa takot, gutom o kaya naman ay dahil sa sakit. Ipinaliwanag ng lola niya na si Itim ay maaaring nagulat o natakot sa biglaang paggalaw ni Maya. Kaya siya nakagat at nakalmot. Sinabihan din siya ng kanyang lola na dapat maging maingat sa pakikipaglaro sa mga hayop at dapat alamin kung ano ang kanilang nararamdaman. Hindi dapat basta-basta hawakan o guluhin ang mga hayop na hindi natin kilala, lalo na kung hindi natin alam ang kanilang ugali. Nang mga sumunod na araw, maingat na nakipaglaro si Maya kay Itim. Pinag-aralan niya ang mga kilos at galaw ng kanyang alaga upang malaman kung kailan siya masaya, kailan siya nagugutom o kailan siya natatakot. Natuto siyang maging sensitibo na nararamdaman ng kanyang alaga. Naging mas malapit pa sila sa isa't isa dahil sa natutunang pag-unawa. Ang aral. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin ng kahalagaan ng pagiging maingat sa sensitibo sa pakikipag-ugnayan sa iba, maging tao o hayop man. Ang pag-unawa sa nararamdaman ng iba ay susi sa pag-iwas sa hindi pagkakaunawaan at pag-aaway. Minsan ang mga kilos na akala natin ay simple lang ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang resulta. Ang pagiging mapagmatyag at maunawain ay mahalaga upang maiwasan ang mga hindi kanais-nais na pangyayari. Ang pag-aaral sa pag-uugali ng mga hayop ay nagtuturo rin sa atin ng pasensya at pagtitimpi. Dahil sa kwentong ito, ano ang dapat gawin para hindi tayo makagat at makalmot ng pusa? Maraming paraan para maiwasan ang pagkagat at pagkakalmot ng pusa. At mahalaga ito, hindi lang para sa ating kaligtasan, kundi para rin sa kapakanan ng ating mga alaga. Ang pag-unawa sa pag-uugali ng pusa ay susi sa pagbuo ng isang ligtas na masayang relasyon sa kanila. Narito ang ilang mahalagang hakbang na dapat nating gawin. Number 1, kilalanin ang wika ng katawan ng pusa. Ang mga pusa ay may sariling paraan ng pakikipag-usap at mahalagang matutunan nating basahin ang kanilang wika ng katawan. Ang isang nakataas na buntot ay karaniwang sinyalis ng pagiging masaya at palakaibigan. Samantalang ang isang buntot na mabilis na gumagalaw o nakayuko ay maaaring indikasyon ng pagiging takot o pagkairita. Ang mga nakataas na tenga ay sinyalis ng interes, habang ang mga nakayukong tenga ay maaaring mangangahulugan ng pagiging agresibo. Ang pag-iwas sa pakikipaglapit sa isang pusang may ganitong mga sinyales ay makakaiwas sa pagkagat o pagkakalmot. Number 2, maging maingat sa paglapit. Huwag basta-bastang lalapit o hawakan ng isang pusa, lalo na kung hindi mo pa ito gaanong kilala. Bigyan mo siya ng oras para maamoy ka at masanay sa iyong presensya. Gumawa ng mga mabagal at mahinahong galaw upang hindi siya matakot o makaramdam ng pagbabanta. Huwag mo siyang haharangin o pipigilan,
kung ayaw niyang makipaglaro o makipag-ugnayan sa iyo. Number 3, bigyan ng espasyo. Ang mga pusa ay may personal space at mahalagang respetuhin natin ito. Huwag mo siyang pipilitin na makipaglaro o makipag-usap kung ayaw niya. Bigyan mo siya ng lugar kung saan siya makakapagpahinga at makapag-isa. Ang pagrespeto sa kanyang personal space ay makakatulong upang maiwasan ang mga hindi inaasahang pag-atake. Number 4, alamin ang ugali ng pusa. Ang bawat pusa ay may kanya-kanyang personalidad at ugali. May mga pusa na mas palakaibigan at mapaglaro, habang mayroon namang mas mahiyain at mailap. Alamin ang ugali ng iyong alaga upang malaman mo kung paano siya makikitunguhan ng maayos at maiwasan ang mga hindi inaasahang pag-atake. Number 5, iwasan ang mga biglaang galaw. Ang mga biglaang galaw ay maaring magulat sa pusa at magdulot ng pagiging agresibo. Maging mahinahon at kontrolado ang iyong mga galaw kapag nasa paligid ka ng pusa. Number 6, alagaan ang kalusugan ng pusa. Ang isang pusang may sakit o gutom ay mas malamang na maging agresibo. Siguraduhin regular na sinusuri ang kalusugan ng iyong alaga at binibigyan siya ng sapat na pagkain at tubig. Number 7, mag-alok ng mga laruan. Ang pagbibigay ng mga laruan ay makakatulong upang mapanatili ang pagiging aktibo at masaya ng iyong pusa at maiiwasan ang pagiging agresibo dahil sa sobrang enerhiya. Ano ang aral? Ang pag-iwas sa pagkagat at pagkakalmot ng pusa ay hindi lamang tungkol sa ating kaligtasan, kundi pati na rin sa pagpapakita ng pagmamahal at pag-aalaga sa ating mga alaga. Ang pag-unawa sa kanilang mga pangangailangan at pagrespeto sa kanilang mga limitasyon ay susi sa pagbuo ng isang malakas at masayang relasyon sa kanila. Ang pagiging mapagmasid, mahinahon at mapagmahal ay magdadala sa atin sa isang mas ligtas at masayang pakikipag-ugnayan sa ating mga pusa. So, ano ang dapat nating gawin o first aid kapag tayo ay nakagat o nakalmot ng pusa? Ito po ang aking tips mga ka-Clover. Mga hakbang sa first aid kung nakagat ka o nakalmot ng pusa ay hugasan ang sugat. Kaagad na hugasan ang sugat gamit ang sabon at malinis na tubig sa loob ng 10 o 15 minuto. Maaari ring gumamit ng betadine o alcohol upang mas maalis ang mga mikrobyo. Number 2, takpan ang sugat. Ilagay ang malinis na bendahe upang maprotektahan ang sugat mula sa karagdagang impeksyon. Number 3, magpakonsulta sa doktor. Pumunta sa pinakamalapit na paggamutan upang mabigyan ng antibiotic at anti-tetanus immunization. Mahalaga ito upang maiwasan ang tetanus o iba pang impeksyon. Number 4, obserbahan ang pusa. Kung kilala mo ang pusa, obserbahan ito sa loob ng 10 araw. Kung nagpakita ito ng mga sintomas ng rabies tulad ng pagiging mabangis, paglalaway o pagtakbo ng walang direksyon, agad na magpakonsulta sa doktor. Ito naman ang aral sa ating mga tagapag-alaga. Ang pag-aalaga sa mga pusa ay nangangailangan ng responsibilidad at pag-unawa. Pagiging maingat. Alamin ang ugali ng pusa at huwag basta-basta hawakan o guluhin kung hindi mo pa ito kilala. Ang pagiging maingat ay makakatulong upang maiwasan ang mga hindi inaasahang pag-atake. Pag-unawa sa pusa. Ang mga pusa ay may sariling wika ng katawan. Matutunan nating basahin ang kanilang mga sinyales upang malaman natin kung kailan siya masaya, natatakot o nagagalit. Pag-alaga sa kalusugan. Siguraduhing regular na sinusuri ang kalusugan ng pusa at binibigyan siya ng sapat na pagkain at tubig. Ang isang pusang may sakit o gutom ay mas malamang na maging agresibo. Pagiging responsable. Tandaan na ang pusa ay iyong pananagutan. Alagaan mo siya ng maayos at bigyan ng ligtas na kapaligiran upang maiwasan ang mga hindi kanais-nais na pangyayari. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito, masisiguro natin ang kaligtasan ng ating mga sarili
at ng ating mga alaga. Tandaan, ang pusa ay hindi lamang alagang hayop o mga pet. Sa Feng Shui, ang pusa ay hindi lamang isang alagang hayop, kundi isang malakas na simbolo na may iba't ibang interpretasyon depende sa kulay nito at sa kung paano ito inilalagay sa loob ng tahanan. Sa pangkalahatan, ang pusa ay kinakatawan ng swerte, kayamanan at proteksyon laban sa mga masasamang espiritu. Ito ay itinuturing na isang anting-anting na nagdudulot ng positibong enerhiya at nagtataboy ng negativity. Ang paglalagay ng estatwa o larawan ng pusa sa tamang lugar ng bahay ay maaring magpaganda ng daloy ng chi o enerhiya. Ang simbolismo ng pusa sa Feng Shui ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagiging mapagmasid sa ating kapaligiran at sa pagpili ng mga bagay na nagdadala ng positibong enerhiya sa ating buhay. Katulad ng pusa na nagtataboy ng masasamang espiritu, dapat din nating linisin ang ating mga isipan at puso mula sa negativity upang mapanatili ang magandang daloy ng enerhiya sa ating tahanan at buhay. Ang pagpili ng tamang kulay at posisyon ng mga simbolo tulad ng pusa ay isang paraan upang ma-optimize ang ating kapaligiran at maaakit ang swerte at kasaganaan. Ang pag-aaral ng Feng Shui ay hindi lamang tungkol sa pag-aayos ng mga bagay-bagay, kundi isang paraan upang maunawaan at mapabuti ang ating koneksyon sa ating kapaligiran at sa ating sarili. Kaya lagi nating tandaan, kapag tayo ay may alagang pusa at inaalagaan sila ng mabuti, sila ay magdadala ng swerte.